Tara guys, at ngayong araw na to i-share ko sa inyo yung bago nating solar setup, Bluetti AC200P, dahil dumating na rin yung mga bago nating orders na solar panel. Since ang ating Bluetti AC200P ay meron 2000 watts maximum output, syempre kakailanganin natin ng magandang klase ng solar panels, at dalawa yan kasi kailangan natin ng at least 35 volts na output. Sa mga magtatanong nga pala kung saan mabibili yung ating solar setup, ilalagay ko yung product link sa video description at sa pin comments. Nandun na rin yung ating Bluetti AC200P at yung ginamit natin syempre na solar panel. Sa pagsisetup nito, napakadali lang. Syempre kailangan lang nating humanap ng magandang sinag ng araw. Isisetup muna natin, ilalatag natin yung dalawa nating solar panels, kagaya nyan. Meron din yung syempre mga paa sa likod, nakikita nyo yan. Kailangan lang natin gawin is iharap siya kung nasaan yung sinag ng araw at ilatag natin ng maayos yung kanyang mga support na paa sa likod para makatayo siya ng maayos. In case naman na medyo mahirap siyang itayo, pwede nyo i-adjust yung strap niyan para mas madali siyang itayo kagaya ng ginagawa ko. Ayan. Para pag nakatayo na siyang ganyan, mas nakahiga ng konti naman yung ating solar panel, mas nakaharap siya ngayon sa ating araw. Ngayon na nailatag na natin yung dalawa nating solar panel, syempre, kailangan na nating ilabas yung kanyang mga wirings. Nasa likod lang naman yung wirings niyan doon sa kanyang bag. Kailangan lang nating i-antay yan. Ayan, makikita ninyo. Meron yan dalawang wire, isang red at isang black. Ngayon, kailangan natin pagkonektahin yung dalawang solar panel para makakreate siya ng at least 35 volts na output. Ito naman ngayon guys yung kanyang mga power wires. Galing yan mismo nakasama kapag bumili kayo ng Bluetti AC200P. Ito yung gagamitin natin para sa solar setup natin. Ayan. Meron na rin yung connector syempre, tapos naka color coded na rin. Red and black para sa positive and negative. Pagdudugtungin lang muna natin tong adapters na to. Tapos kukunin na natin syempre yung wire, red wire nung isang solar panel natin at yung black wire ang pagkakabati natin. Kailangan naka sila guys, naka series. Ayan. Yung black ngayon, tapos yung red nung tig-isang solar panel natin ngayon ang ikakabit natin dun sa harness na kinuha natin kanina. Ayan. Black to black and red to red. Kapag connected na, kukunin na natin yung ating solar panel. Guys, take note, kailangan yung ating power station is hindi naaarawan. Yung solar panel lang po ang dapat nating naaarawan. Tapos yung power station, hindi siya pwedeng naaarawan guys ha. Tapos ayan, titingnan natin, nagsisimula na siyang mag-charge. Makikita ninyo, ang minimum voltage niya sa ngayon, 48. Ayan, nag-44 pa siya. Sapat na yan para mag-charge siya. Tapos makikita natin ang input power natin. Minsan naglalaro siya sa 13 watts, 8 watts. Depende kung gaano kasikat ang ating araw. Yung gantong klase ng solar setup guys, syempre pinakamaganda, mas matindi ang init ng araw, mas maganda. Diyan kasi sa aking video medyo nahaharangan ng dahon or anino ng puno yung isang solar panel kaya medyo mahina yung kanyang charging. Pero mas maganda kung mailalagay natin siya sa mas nabibilad na pwesto. Ayan, kaya syempre ito ginagawa ko, inuurong ko muna isang solar panel. Tapos ito yung isa iurong ko rin para yung anino naman ng puno is medyo mabawasan naman ng konti. Kapag mas maganda yung sinag ng araw guys, mas mataas din yung charging ng ating power station. So mas mabilis din siyang napupuno. Yung solar charging station natin na itong mga bossing is kaya magpaandar kahit ng 1.5 HP na air conditioning system. Sinubukan ko na yan sa aming bahay at nagumana naman po siya ng maayos. Take note guys, syempre, mas malakas yung electric appliances na ginagamit natin, mas mabilis din na madidiskarga yung ating power station. Kaya maganda, gagamitin lang natin dapat itong ating power station dun sa mga appliances natin na hindi naman ganun kalakas kumonsumo para mas ma-enjoy natin ng mas matagal yung karga ng ating power station. Ayan, so tinitingnan ko pa kung gaano katagal na siyang nagcha-charge tsaka kung gaano kalakas yung kanyang input power. As of now, nakaka 64 na siya oh guys. So, ang lakas oh, 67, 'di ba? So, mas mabilis tayo nakakapag-charge pag mas mainit ang sinag ng araw. Tandaan guys ha, huwag niyo ibibilad yung power station. Nakikita niyo naman diyan sa video ko, nakaano siya, nakalilim siya. Sabay pa picture na rin, syempre, kasama yan sa tutorial.